And this is it. Martes. Okay. 30 January 30, 2024. Isang araw na lang po. Tapos agad ang Enero ng 2024. Ang bilis lang. So, 15 days from today, yung ibang maraming ka-date. Posible yung iba, lagpas ng 14 kasi yung sahod 15. Yung iba hahabol pa at 16. Depende sa sahod, di ba? Yung iba naman na weekly, mag-a-advance. So, ito na yon. First card. Oh, supernatural powers. Second card, happiness. And the third card, assertive. Lagot. Diyos ko. Okay, so ibig sabihin nito, no? Yung binanggit ko is about Valentine's Day. Kasi 'di ba, siyempre naman lahat naman gusto naman magkaroon ng kabiyak, no? Kahati sa buhay nila, companion sa buhay nila. Katuwang, no? Sa pagtupad ng mga pangarap nila. Usually ganun talaga. Pero yung lumabas kasi ngayon dito is supernatural powers. Ibig sabihin, no, may mga tao na gagawa ng shape shift sa buhay ninyo dahil sa kagustuhan nila na maharangan, mapigilan yung happiness na meron kayo. So, posible na sa Valentine's Day, yung iba sa inyo matutuloy, yung iba hindi, 'di ba? Kasi merong mga meron silang mga planong iba na harangan kayo. At ito yung gagamitin nila, yung pagiging assertive nila, gagamitin nila para matupad yung mga gusto nila sa buhay. So, ito yun, kung tayo, no, gusto natin na maging maganda yung Valentine's Day natin, no, kapiling natin yung mga mahal natin sa buhay, makakapagbigay tayo ng mga gift sa parents natin, etc., etc. Yung iba naman, gumagawa ng paraan para maging opposite ang lahat ng plano natin. So ngayon, kung ito'y gagawin mo, no, kailangan mo talagang magkaroon ng warning sa buhay, 'di ba? At the same time, ito yung protection mo sa buhay against the supernatural powers of other people na yung atake is negative. At alam nyo na this coming Friday, which is February 2nd, is first Friday po ng buwan ng Pebrero. Leap year po tayo ngayon. And then, Candelaria. So, napakahirap po niyan kasi tatamaan ka na sa leap year, which is 4 years. Every 4 years. And then, tatamaan ka pa sa first Friday, tsaka yung Candelaria. Candelaria kasi is Our Lady of Candles. Pero, sa atin kasi parang sa kabutihan, mabuti siya. 'Di ba? Pero sa iba naman kasi, on the other side, negatively, ginagamit yung energy niya para magkaroon naman ng yung iba. Yung mga opposite effects na naman sa atin. Hindi ko lang pwedeng masabi directly dito sa record kasi, meron yata monitoring si TikTok dito for filtered words. So, yun na, 'di ba? So, kung kayo yung mga tipo ng tao na 'di ba, ini-expect nyo maging maganda ang buhay natin, maging magaan, 'di bale na hindi gaano kayaman, 'di bale na simple lang ang pamumuhay basta sama-sama, simple may kinakain, nakakabayad ng bills. Ito yun eh. Ito yung pinakasimple nating happiness sa buhay. Pero minsan kasi, 'di ba? Sinasabi natin ang damot ng panahon, ang unfair ng panahon kasi kung kailan ka merong pagkakataon na ipakita sa mahal mo yung mga bagay na hindi mo nagawa noon, minsan darating yan, huli na. Kapag nandun ka sa punto na gusto mo nang humingi ng tawad sa kapatid mo, sa magulang mo, hindi mo na naabutan na buhay. And then that is the biggest regret sa buhay mo, 'di ba? Kasi sinayang mo yung mga panahon, yung taon na nakikipagmataasan ka ng pride, nakikipagsumbatan ka sa kanila,
Ganun yun. So, ang hirap-hirap talaga sa buhay natin na magkaroon tayo ng mga taong hindi natin kasundo. So, kung ako po sa inyo, kailangan, no, gawan nyo ng paraan habang maaga pa. Gawan nyo ng paraan kung paano kayo pahinga or magkaroon ng peace of mind. Kasi you will never have peace of mind in your life kung may kagalit kayo. No? Hindi naman ibig sabihin na kapag kagalit niyo yung isang tao, maging close uli kayo, di ba? Yung gagawin niyo lang dyan is balansehin nyo. Kasi sayang ang panahon, sayang ang pagkakataon. And that will give you a big regret sa buhay ninyo. So, you will never know kung ano yung mangyayari sa susunod na panahon, pagkakataon. Pero ingatan nyo lahat-lahat. Kasi, sayang talaga. So, huwag kang makipagmataasan, lalong-lalo na kung yung hindi mo man lang din kasundo is kapatid mo, pinsan mo, di ba? Wala eh. Minsan kasi nag-uugat yung tampuhan sa inggit at saka sa inggit, sa chismis, no? Ito yun. So, ganito din yung nangyayari sa supernaturals. Sa hindi niya inaasahang bagay, magkakaroon siya ng sakit, no? Pero, yung sakit na yun, gawa lang ng tao dahil din sa ayaw niyang makita na umuunlad yun. So, parang ano siya, di ba pag sa atin sinasabi mo killjoy, pangit naman, sabi mo, gusto mo ganito, punta tayo, sama tayo, pero pagdating dun, ayaw mo. Yung parang ganun, nagpapapansin, nagpapapigay ng dagdag na halaga. Yung may mga ganun talagang mga tao. So, kung, kung meron kang gusto, no, sa sarili mo, kailangan wag mo lang isipin kung ano yung mga magagandang bagay na mangyayari. Isipin mo din yung epekto ng mga energy na pinapabayaan mo. Ang taas ng energy ngayon. Oh. Ito yung mga energy talaga na para bang hindi mo alam kung ano yung meron sila, pero bakit ang bigat ng katawan mo, ang bigat ng pasok ng swerte sa buhay mo. Pero, di ba, pag naaalala nyo, pag meron kayong nakausap na isang tao, na matagal nyo nang hindi nakausap, tapos pag yan nakausap nyo, biglang gagaan ang buhay nyo. Ibig sabihin, maganda yung vibration ng tao na yan, kesa taong pinili ninyo. So, pag nasa love life tayo, hindi lahat ng nagiging asawa is swerte. Hindi naman lahat na naging third party is malas. Kasi may mga tao na nasa tamang pag-ibig, maling panahon at maling pagkakataon. Meron naman mga taong ikinasal sa tamang panahon, pero mali yung nararamdaman. 'Di ba? Ang hirap, no? Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng mabalanse. Depende kasi kung hindi ka matigas ang ulo, talagang matatagpuan mo tadhana mo. Dito naman, posible na ginayuma, kaya nakuha niya, napakasalan niya, nauto niya. 'Di ba? May mga ganung pamamaraan yun. Ito naman yung paraan na desperada yung tao. Kasi, ba't mo naman gagayumahin? Alam mong hindi. 'Di ba? Alam mong ayaw. So, wag mo ipagdut-dutan kung ayaw sa'yo. No? Natural lang na masasaktan ka, manghihinayang ka. Pero, huwag ka sanang humantong sa punto na mananakit ka dahil lang sa hindi mo nakuha ang gusto mo. Malay mo, di ba? Kaya siya hindi binigay sa'yo kasi mas maganda pa or mas mataas pa yung standards na ibibigay niya at nakalaan ni universe para sa'yo. So, dun ka na lang, no? You have to turn on the other side of perspective sa buhay. Everybody deserves happiness. Everybody deserves a lifetime partner. Pero wag mong pilitin. Wag gawing hinog sa pilit lahat. Mapapera, pag-ibig, kagamitan. Katulad ng mga gamit, wag kang mangutang kung hindi mo kaya. Kasi maiipit ka sa bandang huli. Okay? We go with special episode right after this. Maraming salamat po.